At kaming dalawa, in behalf of my children and our church sa God's Grace Baptist Church sa Parañaque, ay bumabati sa inyo ng maligayang 24 anniversary. Congratulations, Dr. Biliro Bermeo, my mentor, Sister Connie, Pastor Nat, Sister Kay, Sister Aleli, at sa mga supportive na member sa church na ito. Supportive lang hindi ko binabati. At higit sa lahat, purihin ang Panginoon sa higit na 44 na katapatan at pagpapala niya sa inyong church. Nakikita naman walang duda, pinagpapala ng Panginoon ang gawain ito. At maraming salamat, Pastor Nat, inaanak, sa pagtitiwala na maging, hindi lamang maka-attend at maging bahagi ng iyong pagdiriwang, kundi maging speaker pa. Bagamat ako ay nag-aalangan pa dahil sa apektado pa rin ng aking pagsasalita. At ngayon pa man, inumpisa ni Dr. Espino noong July. Kaya ako'y nakalabas na. And what this stay aside, maraming nag-invite sa akin pero tinatanggihan ko. Kasi nga hirap ako magsalita Kaya sana maintindihan niyo ko. Makinig yung maigi para hindi ako mahirapan. It's always a privilege and honor to be entrusted with the task of preaching the Word of God. Lalo pa ngayon, di ko alam kung ito na yung huli. Baka ito na ang mga huling panahon na makapag-preach ako. Kaya mahirap nang tumanggi. Ang ating buhay ay talagang nakalaan na rin sa Panginoon. And I thank God na binigyan ako ng opportunity dun sa Borol. Ngayon dito sa, ano tawag ito? Borol pa rin ba? Hindi. Sa Santa Fe na maging tagapagsalita sa inyong anibersaryo. It's a great privilege. Pero lagi kong hinihiram yung sinabi ni Uncle Ben. Kailan yung si Uncle Ben? Sabi niya, with great power comes great responsibility. I-rephrase ko lang. With great privilege comes great responsibility. Hindi madaling mag-preach dito. Ano i-preach mo? Dami na. Inisip mo, ano ba problema rito? Pero alam nyo, walang gawain, walang problema. Walang buhay na walang problema. Kaya umaasa ako na nawa ay gamitin na pagpapala ng Panginoon ang kanyang salita na ibabahagi ng abang lingkod nyo. So, salamat muna sa inyong binigay na sa inyong panalangin, Pastor Ber, Pastor Nat, sa inyong binigay na tulong na ako'y operahan. At di lamang yun, ako'y may stroke ng 1 taon. Linggo rin yun, na ako'y may stroke. Tapos na akong mag-print ng outline, napunta ako ng CR, bigla akong tumumba. At pag-angat ko, nakita ko sa salamin, guwapa pa rin ako. Pero tagilid na. Sabi ko, patay na stroke ako. Pumutok ng ugat ko rito sa kaliwa. Buti lang hindi na kailangan operahin. But naapektuhan ng aking kanang kamay, hindi na ako makapirma. Sayang, pag magbibigay ng labip, hindi ako makapirma. At yung aking salita, pero buti naman nakakalakad ako. At 1 taon na hindi ako lumabas sa amin. At paglipas sa 1 taon, nag-drive na ako. Kaya nagpe-pray maigi yung asawa ko habang nagmamaneho ko. Kasi tinutulungan niya akong magkambyo. Mahina yung aking kamay. Pero salamat talaga, ina-appreciate ko, naging bahagi ako ng pagdiriwang ngayon. At binabati ko yung mga pastor. Okay. Samahan niyo po kung tumayo. At buksan natin yung ating teksto sa Philippians 1:27 to 30. Bagamat ang key verse, susing talata natin ay verse 27 lang.
Pero abutin natin sa verse 30 ang ating pagbubulay. Philippians 1:27-30, at ganito ang nakasaad sa mga talatang yan. Only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you, or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel, and in nothing terrified by your adversaries, which is to them an evident token of perdition, but to you of salvation, and that of God. For unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe on him, but also to suffer for his sake, having the same conflict which ye saw in me, and now here to be in me. Isang malakas na amen sa Word of God. Amen! Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa araw na ito, sa magandang panahon na ibigay ninyo, at sa pagkakataon na magdiwang ng anibersaryo ang church na ito, Panginoon. We thank you for your faithfulness to this portion of your vineyard. Salamat po, Panginoon, sa iyong lingkod at sa kanyang pamilya at sa mga supportive na kapatiran. At nawa, Panginoon, patuloy niyo po silang pagpalain at gamitin sa lugar na ito upang marami pang kaluluwa ang mabot ng iyong ebanghelyo. Salamat sa mga naunang bahagi ng pagdiriwang, sa mga awitan at magagandang mensahe nito. At nawa ang mga naunang bahagi ng programa ay kinasangkapan ng Espiritu Santo upang ihanda ang aming puso sa pakinig sa iyong mga salita. Ihanda ang puso ko upang ipangaral ito na walang kamalian. Nawa kami iyong marapatin, Panginoon, at pakalinisin at patawarin sa aming mga kasalanan. At ang banal na Espiritu ang tunay naming maging mga ngaral at kumausap sa bawat isa sa amin upang ipagpatuloy ang mga tamang ginagawa at ituwid ang mga bagay na di dapat namin ginagawa. Use me, Lord, to magnify and glorify your name. Nawa itunay ka naming masamba sa Espiritu at katotohanan. And we ask all these things in the precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. Thank you very much. Mari na po kayong makaupo. At umpisa na natin ang pag-aaral. Ang Iglesia ng Filipos was founded as a result of supernatural vision na naranasan ni Pablo habang siya'y nasa Troas during his second missionary trip. Kagaya ng kinanta, send the light, Macedonian call, no? Macedonian call, ang tawag yan. At noong AD 62, si Apostol Pablo naman ay nakulong sa Roma. Siya ay naging prisoner in Rome. At doon niya sinulat ang liham niyang ito sa mga taga-Pilipos, sa prison sa Rome. Kaya nga sabi ni Harold Wilmington, this church conceived in a vision would reach its apex in a prison. Strange and wonderful indeed are the ways of God. From vision to prison, ang bahagi na ito ng Iglesia ng Pilipos. Sa prison, alam ni Apostle Pablo that he faced a capital crime and that he might be executed. Baka hindi na siya makalabas at patayin. Pero sinabi niya sa verse 21, For to me to live is Christ, and to die is gain. In other words, this man of God was not afraid of dying. Hindi siya takot mamatay. But his concern ay yung mga mananampalataya. Kagaya nitong sa Pilipos. Ano na mangyayari sa kanila pagkatapos kong mamatay? And that's a legit concern. That's an important concern. Dapat meron ang iglesia, ang mga pastor, ang mga manggagawa. Alam niyo kung bakit?
dito sa Berean Baptist Church sa Bacoor na namatay na yung kanilang pastor. In fact, ako pa yung pinag-pray ni Pastor Edwin Tan nang magbigay ng tribute kay Pastor Barrera. At ang pinag-pray niya sa akin yung papalit na pastor na pinag-pray ko na nawa ay tanggapin ng church kung sino man ang ilagay ng Diyos na maging pastor doon at magpapatuloy ng simulain ni Pastor Barrera. Pero nakalulungkot, I believe, until now, wala pa rin pastor. No, wala pa rin pastor doon sa Molino. Molino yun, Molino. At ang masama niyan, nag-divide pa yung church. Na-divide pa yung church. No, si Pastor Miguel ay biglaang namatay at hindi nakahanda yung church. At dahil yan, merong isang inampun nilang pastor at yun nag-cause ng division sa church. Kaya nga legit na usapan na ang church dapat handa kung ang pastor ay bawian ng buhay. At itong concern ni Pastor Pablo rito sa ating pinag-aaralan. Ako li sa kapitbahay kong church, sa Faith Baptist Church sa Parañaque. Yung pastor doon na kaibigan ko ay na-stroke din, pero gumaling. At yung asawa niya ay bedridden. Kaya one Sunday din, habang binibisa niya yung kayang bedridden na asawa, inatake sa puso at agad na namatay. Ay nung nakarang kinuha kong speaker, si Pastor Corate, sinabi niya na yung church wala ay na-divide. Maraming mga member ang umalis dahil hindi naging handa yung church sa pagpanaw ng pastor. No? Namatay yung pastor at yung church ay nagkagulo. Ewan ko kung ano nangyari sa simbahan ni Pastor Arias. Matagal na rin namatay si Pastor Arias, pero wala pa rin pastor. No, hindi ibiro ang hinaharap ni Pablo para sa mga taga-Pilipos. No? Maraming mga pastor biglaang namatay. Nung nag-tribute kami kay Pastor Barrera, tumabi sa akin si Pastor Rinete. At kasama namin kumakain tanghalian. At sabi niya, ako ihanda ko yung church ko para bago ako mamatay, nakahanda. Pero nagulat ako, wala pang isang linggo na hospital si Pastor Rinete at naging positive sa COVID. Tumabi pa sa akin yun. Hanggang siya'y mamatay. Biglaan, hindi inaasahan. Si Pastor Paterno, nagpunta ng Bicol, di ba? Para sa kanyang mission. At doon na inabutan, kinuha yung kayang buhay ng Panginoon. Si Pastor Estrupulo, tinawagan pa ako niyan. Kukunin sana ako sa mission conference, pero hindi pa nga ako tumatanggap ng imbitasyon. At nung nag-birthday siya, 82nd birthday, at pinasel siya, saan ba yun? Sa probinsya, no? Kinabukasan. Namatay kinabukasan. Yung inubo lang, nahirapang huminga, tinakbo sa ospital, diretso, patay. Ang hirap na usapan anniversary, patay, no? But it's a legit concern. Malagang pag-usapan yan. Kaya nga, nung ako'y may stroke, inihanda ko na yung church namin. Wala pa kaming pastor, pero sabi ko, pag ako namatay, itong dalawang ito, hindi sila pastor. Pero sila yung mangunguna hanggang ang Panginoon ay magdala ng pastor sa ating iglesia. Huwag kayong magkagulo. Huwag kayong mag-divide. Sayang yung pinagpagalan ng pastor ng mahabang panahon at sisirain lang si isang iglap. Kaya, I believe you agree with me na legit ang concern na ito ni Apostol Pablo. Buti na lang sa iglesia nito, malakas pa si Pastor Ber. Buhay pa at mahaba pa ang buhay. Si Nanay Nenay nakakaiyak pero nakatutuwa, buhay pa rin ang nanay natin. At bago pa man si Pastor Ber bawian ng buhay, ay meron na kayong naging pastor, si Pastor Nat. Amen! Alam nyo, yung journey ni Pastor Nat, nasubaybayan ko yan.
May ambisyon yan. And yet the Bible says, man proposes but God disposes. Iba plano niya. Iba plano ng Diyos. Ilang beses siya nag-apply ng trabaho, natapos sa pag-aaral. At, di ba, pasunod, na-desperate yan. And isa ko sa kumausap sa kanya, baka iba plano sa iyo ng Panginoon. Why not try the Bible school? At pumasok ka sa Bible school. Seryosong pinag-aralan ng salita ng Diyos hanggang nakapagtapos. And in fact, nung sinabi niya sa akin, gusto kong lumabas, magbukas ng gawain. Ba't ka lalabas? Kung pwede ka naman dito at magiging magpapatuloy ng gawain ng Panginoon. Ayaw niya nga eh. Pero sabi ko, hindi masama na tanggapin mo ang panawagan ng Panginoon. And I'm thankful na makita na yung mga church, yung mga member ng church ito, very supportive sa kanya. No? Salamat mga kapatid. Salamat. Noong araw, against ako na pinapamana ang church sa anak ng pastor. Siyempre, yung mga pastor na hindi tinawag. Pero kung tinawag yung anak, okay lang yun. Bakit? Ang pakinabang ng ministry, malapit na kaming mamatay. Sa una ng ministry, puro hirap yan. Puro struggle yan. Kasama yung aming pamilya. Kasama yung aming mga anak. Kaya kung meron mang, hindi naman pakinabang, kung meron mang tatawagin ng Diyos, tama lamang kung tinawag ang anak na maging pastor, tama lamang siya magpatuloy na sinimulan ng kanyang ama. Sapagkat kasama rin siya sa hirap. And again, hindi kayo nakamali sa pagsuporta kay Pastor Nat. Hindi lamang dahil inaanak ko yan, kundi nagpakita siya ng pagmamahal sa gawain ng Diyos. Nakita ko ang providensya ng Diyos sa buhay niya. Iba plano niya, pero iba ang plano ng Diyos. Now, let's go back to Paul. Pagkatapos niyang binigay yung kanyang perspective sa life and death, now Paul turns his attention to admonish the Philippians to have the same perspective in the Christian life. At yun ang ating pag-uusapan ngayong hapong ito, the Christian lifestyle na dinil ni Apostle Paul sa ating teksto. I want to look at the principles and consider the striving together for the faith of the gospel. And let me show you several interesting things na nandito sa ating mga talata. Handa na ba kayo? Una, pansinin natin the conduct that is expected of a Christian. The conduct that is expected of a Christian. Sa verse 27, and take notice of the word only. Doon muna tayo, only. Ano ba yung only niyan? Yan po, it connects us to previous statement ni Paul. At ano yung previous statement niya? Look at your Bibles, please. Sa verse 20 hanggang 26. But although I have that on the slide, again, I will read, sabi ni Apostle Paul, according to my earnest expectation and my hope that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness, as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be by life or by death. For to me, to live is Christ and to die is gain. But if I live in the flesh, this is the fruit of my labor. Yet what I shall choose, I would not. For I am in a strait betwixt two, having a desire to depart and to be with Christ, which is far better. Nevertheless, to abide in the flesh is more needful for you. And having this confidence, I know that I shall abide and continue with you all for your furtherance and joy of faith, that your rejoicing may be more abundant in Jesus Christ for me by the coming to you again. Anong ibig sabihin nito? Nasabi ni Apostle Pablo, whether he lives or dies,
whether he remains captive or free, whether he is able to come see them or not. They are to let their conduct be worthy of the gospel of Jesus Christ. Let their conduct be worthy of the gospel of the Lord Jesus Christ. Paul is saying that no matter what happens to him, they must have one desire, one aim, and that is to live the Christian life, putting Christ continuously first in their life. Yan po ang concern ni Apostle Paul. For them to have a conduct that is expected of a Christian. Magkaroon ng ugali at buhay na inaasahan sa isang Kristiyano. At sa ilalim nito, sabi niya, ito ay conduct that is befitting of a Christian. Conduct na karapat-rapat para sa isang Kristiyano. Take notice of the word conversation. So verse 27, sa ating panahon, pag sinasabing conversation, ang naisip natin ay yung interchange of connected discourse between two or more person. Pag-uusap. Pero nung i-translate ito na King James Version, ang ibig sabihin niyan ay manner of life and behavior. No? At yan ay galing sa Greek word na politeuo, na ang ibig sabihin, diyan galing salitang politic or political. At yan ay describe sa isang citizen, descriptive of a citizen. At naiintindihan ng mga taga-Pilipos ang ibig sabihin ni Apostol Pablo. Ang Pilipos po kasi ay colony ng Roma, kolonya ng Roma. Bilang colony, ang tawag yan little bits of Rome, na nakakalat sa known world noong araw. At itong mga kolonya ng Roma, dapat sila ay umakdo na gaya ng isang Romano. They are to act like a Roman citizen. Magsalita gaya ng Romano, magdamit gaya ng Romano, i-handle nila yung affairs gaya ng Romano. Kahit na malayo yung kanilang bayan sa aktwal na bansang Roma, pero bilang kolonya, inaasahan sila that they will live as the Romans. Mabubuhay sila na parang sila'y tunay ng mga Romano. At sa liwanag yan, mininsahe ni Apostol Pablo ang patungkol naman sa ating mga Kristiyano. Tayo mga Kristiyano ay hindi taga-sanglibutan. We are in this world, but we are not of this world. Tayo po ay manlalakbay lamang sa sanglibutang ito. At sa chapter 3 ng Pilipos, verse 20, sabi niya, our conversation or citizenship is in heaven. Ang bawat church ng Panginoon sa lupa ngayon ay kolonya ng langit. This church is colony of heaven. Kolonya ng langit. At kung paanong sa isang kolonya ng Roma, ang kanyang salita ay dapat taga-Roma, ang pananamit at ang kanyang buhay. Ganoon din naman tayo. Dapat ang ating buhay at lahat-lahat ay gaya ng sa langit. Ukol sa langit. Bilang kolonya ng kalangitan. Hello. Kaya nga, sinabi ni Apostol Pablo dito sa ating teksto, perform your duties as a good citizen. So we should live as citizens of the heavenly colony. Dapat ganoon tayo mabuhay. Ganoon tayo magdamit. Ang ating salita ay ukol sa langit. No? Kasi kolonya tayo ng langit. Hello! Pero nakalulungkot. Maraming mga nagpapakilalang Kristiyano ngayon that they live not befitting of Christians they are supposed to represent. Hindi mo makita sa buhay nila kung tagalangit sila. Hindi angkop nararapat na tawaging Kristiyano. Nung nakarang July 7, birthday ni Pastor Fermin, anniversary nila,
inimbitahan niya ako. At ang pinilis ko sa kanila, sa Filipos din, chapter 3 naman. At doon sinabi ko, pasensya na Pastor, ulitin ko ng konti, Pastor Ber, na si Apostol Pablo sabi niya, nagkaroon siya ng spiritual inventory. Sinabi niya yung kanyang past, diniscuss niya yung kanyang present, at tinalakay niya yung kanyang future. Spiritual inventory. Ano yung kanyang buhay nakaraan? Anong plano niya ngayon? Anong inaasahan niya sa hinaharap? At sabi ko nga sa kanila, bawat anniversary na niniwala ko, dapat yan ay spiritual inventory. Bawat anibersaryo. Okay, maganda yung choir. Tama lang man yan. Praise the Lord, nakaka-bless. No? Mamaya may handaan. May handaan, no? Opo. Tama lang yan. May handaan. At ang ganda ng simbahan. Amen? Ang ganda ng ayos, ang ganda ng flower, presentation dyan. Pero hindi lang yan ang anniversary. Hindi dapat yan nagtatapos ang anniversary. Dapat sinisiyasat natin ang ating buhay. Paano ka nabuhay nitong nakaraang taon? Itong isang buong taon. Anong klaseng buhay meron ka? No? Itong natapos na taon. What kind of life did you live? Kayo ba ay lumago sa pananampalataya? Kayo ba ay nag-mature spiritually? Nagbago na ba yung mga dapat baguhin sa ating buhay, sa ating ugali? O walang nangyari? Ganun pa rin. Late pa rin. Absent pa rin. Di pa rin nagtatights. Matigas pa rin ang ulo. Walang nangyari. O sumama pa kaysa dati. What kind of parent are you last year? Anong klase kang magulang? Nakita ba ng anak mo na isa kang Kristiyano sa iyong buhay? Sa iyong ugali, sa iyong tahanan? Anong klase kang asawa? Nabuhay ka ba na angkop sa pagiging Kristiyano itong nagdaang taong ito? Anong klase kang anak? Ikaw ba ay naging mabuting anak sa iyong mga magulang? Anong klase kang estudyante? Ikaw ba ay naging halimbawa sa iyong mga kaklase? O ikaw pa na nangunguna sa kalokohan? Anong klase kang nagtatrabaho? Ikaw ba ay responsable at mabuting manggagawa? O ikaw yung nakakasira sa patotoo na ikaw ay Kristiyano pero hindi makita sa iyong buhay? Anong klaseng member tayo ng church? Ikaw ba ay naging kapakipakinabang sa iglesia? Ikaw ba ay naging asset ng church? O busa, hindi. O liability sa church? Anong klaseng member ka? Natulungan mo ba yung pastor? Tumulong ka ba o pinagtulungan niyo yung pastor? Ikaw ba ay naging blessing sa pastor mo? O ikaw yung sumpa sa pastor mo? Ikaw ba ay nakatulong yung mga bagong mananampalataya sa church ay tumibay sa Panginoon? O ikaw ba ang dahilan ng kanilang katikisuran? Anong klaseng member ka ng choir? Anong klaseng Sunday school teacher ka? Ha? Hindi pangkalahatan. Individual ang pinag-uusapan natin. Anong klaseng Sunday school teacher ka? Church worker ka? Ikaw ba ay nabuhay that is befitting of a Christian? O iba ang buhay mo sa church? Iba ang buhay mo sa labas? You see, what kind of witness you have for Christ? Naging mabuti ka bang witness for Christ? Ilan sa mga kaklase mo ang binaginan mo ng ebanghelyo o in-invite mo sa church? Ilan sa mga kasama mo sa trabaho ang siniyarin mo ng gospel at dinala sa church? Ikaw ba siniyarin mo na yung magulang mong unsaved, asawa mong unsaved, anak mong unsaved? Anong klaseng witness for Christ tayo? Naging mahusay ba tayong representative ng Panginoong Jesucristo?
What kind of stewardship for the Lord nagkaroon ka? Anong klaseng member ka? Ikaw ba'y faithful na nagbibigay ng tithes and offering? O hanggang ngayon, tisod ka pa sa tithes and offering. 44 years, tisod pa sa tithes and offering. Anong klase kang ang stewardship mo sa iyong buhay? Nasabi ko nga, pag sinabi ng pastor, buksan natin sa Malakay, naku, sumalakay na naman. Anong klaseng giver tayo? Cheerful giver ba o bitter giver? You see, nakakalimutan natin. Hindi lamang choir at kainan ang anibersaryo. Tingnan natin anong klaseng membro tayo. At ano ang plano mo sa susunod na taon? Ganun din gagawin natin. Ganun din ang buhay natin. Si Apostol Pablo, sinasabi niya na merong tamang ugali that is befitting of a Christian. Alam nyo, hindi pa katagalan, pero tinuro ko sa church namin, nasabi ko sa nila, nakita ko sa Bible, na walang worship without giving. Walang worship without giving. I'm not only referring sa present your bodies as a living sacrifice and yung praise and worship. Giving of your money. Sa Old Testament, alisin na muna natin tungkol sa blood and bloodless. Yung si Cain at Abel, worship nila yun eh. At sa umpisa pa lang, yung pagsamba, may giving. May giving. And throughout all the Old Testament, walang pagsamba na walang giving. May giving in every worship. At kahit sa New Testament, yung babaeng balo, kahit na 2 lep na lang, ibinigay niya sapagkat he understand na walang tunay na pagsamba sa Diyos without giving something to God. Kaya nga, kung ito tutusin, kung lahat ng member lamang magbibigay, ay naku, tuloy na yung second floor ng simbahan ito. Tuloy na. Every service, sa amin no, tinuro ko yan, gumanda offering namin. Nag-iipon po kami. Kasi ang lupa sa amin, 10 million. Kailan lang ako nag-ipon? Pero nakaipon ako ng 4.8 million. Dahil ang mga member, kahit di kami marami, kahit kakaunti, hindi mayaman, every worship, may giving. At sinasabi sa First Chronicles, I don't have this on the slide, but will you kindly show yung verse, First Chronicles 16:29. Sabi diyan, give unto the Lord the glory due unto His name. Bring an offering and come before Him. Worship the Lord in the beauty of holiness. Okay, pag nasa church, nagpupuri, you offer your body. But here, sinabi, give an offering. Ito yung magandang pagsamba. Worshiping God in beauty of holiness. Hindi yung sa ibang bagay, walang problema, gumagastos ka sa load, sa ano, kung ano-ano. Pagdating sa Panginoon, nagdadalawang isip pa. Nakakaya po yan. Dapat sa atin, ang makapagkaloob sa Panginoon ay isang pribilehiyo, isang karangalan, isang pagpapala. Hello? Walang hello? Hirap na hirap. Kaya tingnan natin ang giving natin. Kung lalagyan nyo ng litrato yung giving, sa amin may litrato, pastor eh. Oo. Kung lalagyan mo ng litrato, ilang kaya matitirang member rito? Doon natin pakita yung ating katapatan sa Diyos. No? Higit sa awit lang at sa ibang bagay, kundi sa ating buhay, are we living with the conduct that is truly befitting a Christian, angkop sa isang Kristiyano. Another thing, sabi ni Apostle Paul, sa verse 27 pa rin,
a conduct that is becoming of a Christian. Sabi niya, becometh the gospel of Christ. Yung salitang becometh yan, interesting na salita yan. It means having the weight of weighing as much as another thing. Ibig sabihin, of like value, worth, or as much. Okay, worthy, ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin yan, yung balancing scale, yung timbangan. Next slide, please. Yung timbangan na ganyan. Alam niyo yung timbangan na yan? Ha? Kung kailangan mo ng 1 onsa ng ginto, anong gagawin mo? Meron kang timbang sa kabila na 1 onsa. Diba? Tapos sa kabila, doon mo malalaman, doon mo ilalagay yung ginto. Pag balanse niyan, ibig sabihin ng ginto, 1 onsa. 1 onsa. Kailangan pantay. Okay? Kailangan katulad nung isa, yung isa. Ang hirap. Ha? Kailangan pantay. Sa Kristiyano, ganun din. Kailangan ng buhay natin nakabalanse sa sinasabi ng Bible na buhay bilang mamamayan ng langit. Kailangan kapantay ng buhay bilang citizen of heaven. Hello! Hindi mas mababa. But of the same weight, yung ating salita, dapat bantayan natin ang ating gawa. Yung ating pagiging Kristiyano, dapat nakita sa buhay natin. No? Dapat nakita sa ating buhay yung ating tinanggap na si Kristo at yung kanyang ebanghelyo. Kaya nga, sabi ni Apostol Paul sa Ephesians 4:1, naintindihan niyo ko? Pag tumatagal, nagmamalfunction. Ephesians 4:1, sabi ni Paul, I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith you are called. Mabuhay tayo nung nararapat sa ating pagkatawag ng Panginoon bilang isang Kristiyano, bilang isang Baptist, bilang isang member ng church. Hello. Sa Colossians 1:10, sabi niya, that ye walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God. So dapat ang buhay natin nakalulugod sa Diyos, at fruitful in every good work, at lumalago ang kaalaman tungkol sa Diyos at sa Kanyang salita. Kaya dahil dyan, naalala ko yung kwento ni Alexander the Great. Yung may isa siyang sundalo na makulit. Merong isang sundalo niya na matigas yung ulo. Inireklamo ng mga kasama niya kay Alexander the Great. Pinatawag ni Alexander, halika rito. At tinanong, ano pangalan mo? Sumagot, Alexander mo. Nagulat siya. Kapangalan niyo pa. Ano pangalan mo? Alexander po. Sa galit ni Alexander, sabi niya, it's either palitan mo pangalan mo o palitan mo ugali mo. Hello? Huwag mo nang tawagin Kristiyano ka kung hindi mo kayang palitan ang ugali mo. Ang ugali natin dapat nararapat sa pagiging Kristiyano, alagad ni Kristo, mananampalataya. Hindi tumataya. Alam niyo, paborito natin Romans 8:28 Pero yan ang isa sa mga most misunderstood and most abused verses in the Bible. Romans 8:28 All things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Kaya nung siya'y mabasted, sabi niya, all things work together for good. Nung matanggal sa trabaho dahil pabaya, all things work together for good. Yung ba gamit doon? Mali.
Hindi naintindihan. Ano yung ibig sabihin nun? Nasa verse 29. To conform us to the image of Christ. No? To conform us to the image of Christ. Yun ang layunin ng all things work together for good. Na kahit na pangit yan o maganda, habang tumatagal, we are being conformed to the image of Christ. Kaya nga, sa aming church, sorry for saying this, but hinamon ko sila. Sinabi ko rin naman ito nung Baptist Day ng Gratian, na there is no genuine encounter with God without changing your life. Every genuine encounter with God is a life-changing encounter. Kaya hindi pwede natapos yung isang taon na walang nangyaring pagbabago sa ating buhay. Hindi pwedeng inabot mo yung apat na taon na yan na walang nagbago sa ating buhay. Hindi pwede. Each time you read the Bible, each time you attend the church, each time you sing praises to the Lord, may pagbabagong mangyayari sa ating buhay. Sabi ni Pablo, humihina siya sa katawan, ngunit yung malakas siya sa panloob. Habang tumatagal, nagbabago yung ating buhay. Hindi, habang tumatagal, lumayabang pa tayo. No? Hindi. Lalo na pag tayo ay nagkasakit na. Hindi mo alam. Kaya nga, yung pagbabago niyan ay kawangis kay Kristo. Timbangin mo ang buhay mo sa buhay ni Kristo. Are we living a life that is glorifying to God our Father, just like the Lord Jesus Christ? Hindi. Tapos ng anniversary, absent ka na agad. Sa prayer meeting, wala ka na. Oo, totoo yan. Matanda na rin ako eh. Sa next year pa ako magsi-60. Pero, matanda na, may sakit pa eh. Pero nabitis ako yan. Tapos ng anniversary, nagyan lahat. Ang saya-saya, lalo na sa kainan. Pero sa prayer meeting pa lang, wala na. Kumakanta, kakanta-kanta. Maganda boses. Talaga naman. Pero sunod na gawain, wala na. Mali. Mali. Ang tagumpay ng isang gawain katulad nito ng anibersaryo, hindi na susukat ngayon, kundi sa susunod doon mo malalaman, nagtagumpay ba talaga yung gawain? Ikaw na laging late, ikaw na laging absent, ikaw na hindi nag-iikapo. Makikita, next meeting, malaki na ikapo. Sabakat lahat, nag-iikapo, hindi inakupo. You see, that's the victory of the ministry. Hindi puro forma. Kaya nga sabi ko, uli na ito eh. No. Kaya, yun ang sinabi ni Apostol Pablo dito sa ating teksto. Sabi ng isang lalaki, kung ang magiging Kristiyano ay krimen at tayo ay hinabla sa korte, ikaw ba ay may sapat na ebidensya sa buhay mo para ikaw sabing guilty? Guilty ang pagiging Kristiyano. Will you be guilty dahil nakita nila yung mga katangian na isang Kristiyano sa buhay mo? Are you going to be guilty? Secondly, kaya hindi lamang nakita niya rito o tinuro dito yung conduct expected of a Christian, but also the cooperation to be exhibited as a Christian. Cooperation. Kanina narinig ko, nagsabi nun eh. Pastor Ricky ba o sino? We are not here to compete. Si Pastor Ricky pala. Hindi tayo narito para mag-compete, pagalingan. Mas malaki simbahan ko, mas magaling na pastor ako, mas maganda choir natin. We are not here to compete. But we are here to cooperate. Especially sa church. Hindi payabangan, pagalingan. But helping one another. Kaya nga sabi ni Apostle Paul sa ating teksto, that ye stand fast in one spirit, with one mind,
striving together for the faith of the gospel. Pinag-uusapan niya rito yung unity, pagkakaisa. At itong unity na ito ay dapat makita sa buhay natin mga Kristiyano. Hey church, ang unity ay makita sa ating buhay. Kung titingnan ng forma natin, wala atang division dito. We don't know. We don't know. Baka hindi marami, may ilan-ilan. No? May sinasabing laban sa pastor, may sinasabing laban sa leader, may sinasabing laban sa gawain. Pag may project na nagreklamo, that's division. At ano sabi ni Apostol Pablo? We are to be an undivided people. Dapat tayo ay hindi divided, but undivided people. Stand fast in one spirit with one mind. Walang division dapat sa church. Nakakaisa dapat lahat. At hindi ba yan ang panalangin ng Panginoon? Sa John 17:21, ang sabi ng Panginoon, that they all may be one. Wala dapat na hindi nakakaisa sa church. Ay, hindi ako nakipag-division, Pastor. Pero kung hindi ka tumutulong, that's already a division. No, hindi ka tumutulong, hindi ka nakipagkaisa. Balihim na ikaw ay kumukontra. That's a division. Nawa, pagkatapos ng anibersaryong ito, ay isuko mo na sa Panginoon ang ganyang asal. Because that is not pleasing unto the Lord. You see? Ano dapat meron tayo? Romans 15:5 and 6. Romans 15:5 and 6. Ang sabi ni Apostle Paul, now the God of patience and consolation grant you to be like-minded one toward another according to Christ Jesus, that ye may be one mind and one mouth, glorify God, even the Father of our Lord Jesus Christ. Ganito dapat tayo. Anumang desisyon na ating iniisip na gawin, anumang bagay na tinataka natin gawin, tanungin muna sarili mo, will this glorify God? Nakakaluwala, hati ba si Diyos ito? You see, kung ito iniisip ng lahat ng member, walang division sa church. Walang rebelde sa church. Walang problema sa giving sa church. Kasi iniisip natin to glorify God. And this division cannot glorify God. Anumang sabihin mong dahilan, hindi nakakaluwalhati sa Diyos yan. So sabi niya, bilang parte ng kanyang mensahe, there is to be an undivided people, and secondly, there is to be a united purpose. Magkaisa tayo sa ating layunin. Yung salita pong striving, okay? Striving together. Sa Greek word po yan ay sumatleo. Yung striving po, atleo. Okay? At galing diyan yung salitang athletic. Athletic. Pero merong prefix, suma. So anong ibig sabihin? Hindi lang isang tao, kundi as a team. Hindi lang isa. Nauso ngayon na kay Yulo. Lahat gumagano, di ba? Kay Yulo. Si Yulo lang yun eh. Pero dito sinasabi ni Apostol Pablo, we are a team. The church should work as a team. No, walang kanya-kanya. Sila-sila. No, as a team. At may halimbawa ko rito, hindi man popular sa ating bansa. Yung football. Sa football, mga kapatid, may 11 player. Okay? Hindi isang tao lang ang kumikilos sa football. Hindi kanya-kanyang diskarte yung 11 player. Bagamat meron silang star player. May magaling eh. At siya nakaka-score. Pero hindi niya kayang ipanalo ang team ng mag-isa. Kailangan niya lahat ng mga teammates niya. Hello?
Kailangan niya, kahit na isa taga-bangga lang, taga-harang lang, that's part of the teamwork. I believe si Pastor Bear, humble na tao yan. Hindi niya inaangkil lahat ng kredito sa gawain dito. I know that. Kahit anong galing, hindi. Kaya nga, pati church supporting at supportive na church, kasama sa binati ko. Kasi kung wala ang church, hindi kakayanin ni Pastor Bear ang gawain. Kung wala yung church, sumusuport ng mga member ng church, hindi kakayanin ng mga pastor ang gawain. Hindi ko kayanin ang gawain. Kaya nga nilagay ng Diyos ang mga member sa church to work as a team. Magkakasama na gumagawa sa Panginoon. The body of Christ can accomplish great things when we work together. At pangwakas, mabilisan lang ito. Hindi ko na kaya mag-present 2 oras eh. Panghuli, hindi lang a conduct that is expected of a Christian and a cooperation to be exhibited as a Christian, but also a conflict that will be experienced by the Christian. A conflict. And we have that in verses 28 to 30. 28 to 30. Basahin. Pakibasa. Kaya ba? Pakibasa. Basa. Alam niyo ba yung faith of the gospel? The faith of the gospel is the body of divine truth given to the church. Sabi ni Jude, verse 3, ito yung faith which was once delivered unto the saints, and we are to earnestly contend for them. At nagbigay siya ng warning sa 1 Timothy chapter 4, verse 1. Sabi niya, the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith. This is the faith he's talking about. Some shall depart from the faith. Another thing, sabi ni Apostle Pablo sa Philippians 3:10, yung fellowship of his suffering. The fellowship of his suffering. So, sabi niya sa Philippians 3:10, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His suffering, being made conformable unto His death. Si Warren Wiersbe, sabi niya ganito sa kanyang komentary, the Christian life is not a playground. It is a battleground. We are, sa chapter 1, bigay niya yung kanyang outline. We are sons in the family, enjoying the fellowship of the gospel. Chapter 1, verse 1 to 11. We are servants, sharing the furtherance of the gospel. Verse 12 to 26. Pero sa ating teksto, we are soldiers defending the faith of the gospel. May mga bagong mananampalataya. Siguro may mga bago rin dito, Pastor. Pasensya na. Ang idea nila, pag ikaw ay naligtas, tinanggap mo si Kristo, it means the end of their battles. Wala nang laban. Wala nang problema. Ang katotohanan, it means the beginning of new battle. Hindi wala panibagong digmaan yan. Panibagong laban. Sabi ni Jesus Christ, John 16:33. These things I have spoken unto you,
that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation. Sa mundong ito, dadanas tayo ng kapighatian. Bagamat sabi niya, be of good cheer, I have overcome the world. Sa 2 Timothy chapter 3, verse number 12, if you may please. Sabi niya, all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. So, meron pong conflict. Marahil, nakarang taon, may conflict na o wala sa iba. But expect, baka magkaroon ng conflict this year. May conflict sa buhay natin. May conflict sa ating pamilya. May conflict sa iglesia. Pero ito yung conflict that is to be our privilege. We are privileged to be part of this conflict sapagkat we suffer for His sake. We suffer for Christ. Kaya sabi ni Apostle Pablo rito, granted to us, it is a gift. Parte ng ating buhay, kaloob ng Diyos sa ating buhay, yung conflict sa ating pananampalataya, yung conflict sa ating buhay mga Kristiyano. Kung tayo nagdurusa dahil sa katigasan ng ulo natin, walang karangalan dyan. Pinag-usik ka ng magulang mo dahil matagas ang ulo mo, wala kang karangalan dyan. Wala. Pero dahil kay Kristo, sa iyong matapat na lakad at buhay kay Kristo, sabi ni Pablo, isang karangalan yan. Isang karangalan na pag-usigin dahil kay Kristo. Isang karangalan na magdusa dahil kay Kristo. You see, merong behavior, sabi ni Apostle Paul, na dapat magkaroon tayo pag dumating ang conflict sa ating buhay. Una, ito ay public revealing of our faith. Sa pamamagitan ng conflict nito, makikita natin kung sino ang totoong Kristiyano at kung sino yung peke. Peke lamang. Kaya dyan sabi ni Apostle Paul, verse 28, and in nothing terrified by your adversaries. So yung terrified, ibig sabihin, huwag kang ma-intimidate. Do not be intimidated. At ang adversaries, yung enemies of the gospel, ay mga unbeliever. So, dinidescribe niya rito, yung tamang ugali meron tayo pag dumating yung pag-uusig at iba pang problema. No, iba, pag pinag-uusig, hindi na ninindigan. Iba, pag may problema, bigay na. Hindi ganoon ang tinuturo ng Biblia. Mas may pag-uusig, mas dapat tayo maging tapat sa Panginoon. Alam niyo po, hindi ko tinataas sa sarili ko. Pero yun ang prinsipyo. Kaya sinabi ni Pastor Ricky, na natutunan ko. Nagkasakit ako. Wala na akong magkakawa rin, nagkasakit na ako eh. Pero kung magmumukmuk lamang ako sa sulok, makabuluhan ba ang buhay ko? May mangyayari ba? Wala. Kaya kung ako'y malapit ng mamatay, ang nasa isip ko, di gamitin ko na sa Panginoon. Ikaw sumakit ng buhok, nabalian ka ng balahibo, ayaw mo nang mag-church. Pambihira. Sabi mo kay Pastor, di ako mag-church, 86.5 yung lagnat ko. Lagnat pa ba yung 86.5? Pero sa trabaho, 40 na yung lagnat, basag na yung thermometer. Nakasabit ka sa jeep, pasok ka pa rin. Kaya sa Panginoon, kung naninindigan sa trabaho at sa paaralan, dapat lalo tayong manindigan sa Panginoon. Ano man mangyari, may sakit o wala, kung kaya mo naman bumangon, kung kaya mo pumasok, ba't hindi mo kaya mag-church? May tamang ugali pagharap sa mga problema sa buhay. Magharap sa mga karamdaman. Kaya sabi niya, kung ikaw ay isang Kristiyano na nagpapatuloy kahit merong conflict, kahit may adversary, totoo sinasabi mo, Kristiyano ka talaga.
Hindi ka fake news. Di ba? Uso-uso fake news eh. Merong isang lalaki, naghanap ng trabaho. Ang hirap maghanap ng trabaho eh. Nakikita niya sa zoo. Nag-try siya sa zoo. Sabi niya, pwede bang pumasok ng trabaho? Isa lang ang namin dito. Namatay yung gorilla. Anong gagawin ko? Magpanggap kang gorilla. Meron kang maskara, yung costume gorilla. Magpanggap kang gorilla. Sige po, talagang kapos na eh. So, tatanggapin niya. So, pumayag siya. Nagpanggap isang gorilla. Doon sa gorilla, sa aula, nanonood yung mga bata, yung mga tao, tuwang-tuwa sa kanya. Naglalambitin eh. Tumbling, talo pa si ulo eh. Nasobrahan. Paglalambitin niya, napunta siya sa kulungan ng leon. At nahulog siya. Di leon na ginagawa. Wow! Di ginawa niya. Sumisigaw siya, tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Nahulog ka sa leon eh. Tulungan niyo ako. Lumapit yung leon. Huwag kang maingay. Mabibisto tayo. Fake din. Fake. Sana si church walang fake. Sana lahat totoo. Sana hindi ikaw pagmulan ng conflict next year. At kung ano man ang problema, sana magpatuloy kayo. Manindigan sa pananampalataya. At dahil dyan, mayroong pinangako ang Diyos na rewards sa mga taong naninindigan sa pananampalataya. A personal rewarding of our faith. Sabi sa verses 29 to verse 30, for unto you, it is given in the behalf of Christ, not only to believe on Him, but also to suffer for His sake, having the same conflict which He saw in me, and now here to be in me. The word given has the idea of grace. And the thought is, suffering is a benefit, a privilege, which God graciously bestows upon those who can be trusted. Pag ikaw nagsuffer because of your faith, ibig sabihin, pinagtitiwalaan ka ng Diyos. No? Pinagtitiwalaan ka ng Diyos. Huwag mong sabihin, ako, wala nang maging Kristiyano. Wala akong naging problema. Malaki problema mo. Malaki problema mo. Sabagat walang Kristiyano, lahat kayo magsasabi, walang Kristiyano, walang problema. Sabi ko nga kanina, kung titingnan ko yung church, parang walang problema. Pero walang church na walang problema. You see? Only you can face your problem if your problem is your face. Pero hindi yung problema yun. Maraming problema. Lalo na, pag ang pastor ay bago. Pastor, di ba? Bago. May mga iba na matatanda na, nauna pa, sabihin nila, magaling ako kaysa dyan. Problema na yon. Problema na yon. Tatandaan nyo, wala sa patandaan yan. Tumatanda na umuurong. Kaya hindi nakuha sa pagtanda yan. No? Kaya nga, malalaman mo yung maturity ng Kristiyano. At dito, ikaw ay pinag-usig dahil kay Kristo, ay nako, you belong to a good and unique company. Mapalad ka, yung mga kasama mo. Unang-una na yung Panginoong Hesukristo. Diba? Jesus Christ suffered for us. Ano ba naman yung liit ng suffering natin para sa Kanya? Pasasalamat natin sa Kanya. Pero naalala niyo sinabi ng mga apostol sa Acts 5:41, nung sila ay pinatawag ng mga government officials, diba? Pinagbawalan silang mangaral, pinag-usig sila. Ano sabi ng mga apostol? And they departed from the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer shame for Christ's name. Dapat tayo matuwa
kung tayo ay pinag-uusig dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. So mga kapatid, pagod na ako. Si Satanas hindi takot yan sa magandang choir. Maraming member ng choir, hindi nanginginig si Satanas yan. Hindi takot sa maraming membro kagayan. Ay nako, hindi takot si Satanas yan. Hindi takot sa malaking simbahan. Maganda yung malaking simbahan, hindi ako against yan. Sinasabi ko lang sa inyo, hindi dyan takot si Satanas. Saan takot si Satanas? Doon sa mga Kristiyanong mas pinag-uusig niya, mas naninindigan sa pananampalataya. Mas ginahadangan niya, mas naninindigan sa pananampalataya. Yan takot si Satanas. Nakakasakit ka na, pero naglilikod ka ba? Yan takot si Satanas. And the word conflict means agonia. No? Let the agony of Christ, sabi dun sa kanta, lest I forget His agony. So, si Christ, naintindihan niya yung dinaranas mo. And He will share your suffering. And He will help you sa iyong suffering. So, sa magtatapos. Di ko na kaya Closing. A Christian should be a Christian in our conduct, in cooperation, and even in conflict. Habang tinitingnan natin ang ating buhay, matapos ng ating pagbubulay sa mga talatang ito, tanungin nyo ang inyong sarili. Hindi katabi nyo, hindi sa unahan nyo, hindi sa likod nyo, kayo mismo sa inyong sarili. Itanong nyo ang mga bagay nito. Is my conduct worthy of the gospel? Is my conduct worthy of the gospel? Am I a good citizen of the kingdom of God? Mabuti ba akong mamamayan ng langit? Am I gaining in knowledge of Christ and being conformed to the image of Christ? Does my conduct reflect my faith? Alam ng Diyos yan. But God is waiting for you to admit that sa ating sarili. We need to ask these things. We need to be truthful. At ang answer nakasalalay sa atin. Sa atin lamang. Kaya ito po ang salita ng Diyos. Sola Scriptura, Soli Deo Gloria.